Yo, what's up mga kasmegmas? Let's go! Ngayon, tatakel ko kung paano makuha yung derivatives ng isang slope using the limits. Ayun. So, first of all, ano nga ba yung formula natin sa pagkuha ng derivatives using limits? Ito siya. The limit of f of x plus delta x minus f of x all over delta x is the limit of as delta x approaches to 0. Ayan. So, saan nga ba nanggaling tong formulang to? First, identify muna natin kung ano yung formula for slope, which is yung m is equals to y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. Ayan. Since, alam naman natin na yung y, pwede natin siya ma-notate as f of x also. Ganito siya. F of x is equals to y. Ayan. So, ayan. So, f of x sub 2, since ito yung nasa pangalawa, ayan, minus f of x sub 1 all over f x sub 2 minus x sub 1. Tapos, yung sunod naman, pwede rin nating manotate yung f of x sub 2 as f of x plus delta x. So, saan nga ba nanggaling tong delta x? Ayan. Una, gawa muna ng Cartesian plate. Kunyari, ito yung slope natin. Eto. Tapos, dito yung ano natin, x sub 1 natin to. Tapos, ito yung x sub 2. Tapos, ito yung dito. Ito yung delta x, which means yung difference nila. Ayan, dyan ang galing yung yung delta x. So, pag pinag-add natin tong x sub 1 tapos delta x, maging x sub 2 siya. Gets? Ayan. Ay, hindi pala nagalan. So, innotate na natin siya as f of x plus delta x. E di maging f of x plus delta x minus f of x all over x plus delta x minus x. Since may tayo dito, combining term na x, pwede na natin siya i-cancel. Eto. E di maging delta x na lang yung matitira. So, sa equation na to, ito yung sa second line ng isang slope. Wait, ibahin natin yung kulay. Ito lang yan. Kunyari dito isang point mo, tapos ito isang point. Ito lang yung makukuha mo. Ayan yung line niya na makukuha. So, paano nga ba natin makukuha yung tangent line, which is nandito lang siya. Nandito. Kunyari, ito ulit yung slope. Ito lang yung ganyan lang. Paano nga ba natin makukuha? By using the limits, makukuha natin yung tangent line na edi the limit of f of x plus delta x minus f of x all over delta x as delta x approaches to 0. Ayun. Kapag naka-approaches to 0 siya, ibig sabihin, ba itong cellphone na to? Ibig sabihin, kapag nag-approach siya sa nag-approach siya sa 0, kunyari, ito ulit yung natin, slope.
kunyari, eto, dito yung ano natin, yung point. Tapos, yung, kunyari, dito yung given na x sub 2. Kapag inano natin siya sa, as the limit of delta x approaches to 0, which is nakaano siya, eto, all over delta x. Ibig sabihin, etong point na to, infinitely siyang mag-approach dito sa ano, dito. E di parang magkakatabi na sila. E di mapupunta siya dito sa dito. E di magkakaganyan siya. E di magiging parang isang dot na lang sila. So, makuha na natin yung tangent line doon. Magiging ganyan na siya. Gets. Then, eto na yung ano natin, yung formula. Next, apply naman natin siya sa ano, sa ayun, pagkuha ng slope. Kunyari, yung given natin na f of x is x squared. Tapos, sunod nating hanapin dyan, ano yung kulang? Yung f of x plus delta x. Eto. So, yung gagawin natin, f of x plus delta x is equals to, substitute lang natin to dito, edi magiging x plus delta x quantity squared. Ayan na. Tapos, ilalagay na natin sa formula yan. Simplify. Wow. The limit of x plus delta x quantity squared minus x squared, kasi since given natin na f of x is x squared, all over delta x as delta x approaches to 0. Ayan. Expand natin tong x plus delta x. Ito. Squared. Paano nga ba natin siya ma-expand? Since alam naman natin na a plus b, ayan, a plus b squared is quantity squared is equals to a squared plus 2ab plus b squared. Ayun yung ano natin. Since yung a natin dyan is yung x, tapos yung b natin is yung delta x. Ayan. I-ano na natin. I-expand pa natin yung equation. Ito magiging limit of x squared plus 2x delta x plus delta x squared minus x squared all over delta x. Since, as delta x approaches to 0. Since, ayan, may, ano na naman, combining terms, pwede na naman natin to i-ano tong x squared, i-cancel. Hindi matitira na lang etong 2x delta x plus delta x. Yung sunod natin gagawin, ifa-factor out natin tong delta x dito, etong delta x, para matanggal yung fraction, since eto maging undefined siya kapag in-apply na agad natin tong limits. Ayan, gawin natin. Oops. The limit of delta x times, kapag dinivide mo dito, maging 2x na lang matitira. Edi 2x plus dito, divide mo yung delta x, edi maging delta x na lang. All over delta x as delta x approaches to 0. Then, since naka-ano na siya, eto, naka-multiply na siya dito, etong delta x, pwede na natin to i-cancel.
di magiging all over 1 siya, di matatanggal na yung fraction. Ayan. Di ito na lang yung matitira sa atin. Yung 2x plus delta x. Ayan. So, anong sunod natin gagawin dyan? I-apply naman natin yung sa limits. Eto. Ano nga ba yung pwede natin i-apply dyan na theorem? Yung theorem number 2, yung gamitin nating variable yung delta x. Since yung given dun sa ginawa namin dati is x. Since nakalagay dito delta x, gawin natin delta x. The limit of delta x as delta x approaches to c is equals to c. Ayun yung theorem number 2. Ayan. Since yung c natin dito is 0, tas yung given natin dito na is delta x, dito lang natin siya ma-apply. Ayan. Apply na natin. Burahin ko lang ta. Di magiging na yung equation. Ayun, kalimutan ko pala lagyan ng f prime of x lahat. F prime of x equals and f prime of x is equals to 2x plus the limit of delta x approaches to 0. Since sa theorem number 2, ayun nga, yung kung anong value ng constant, tapos wala siyang given na coefficient, constant lang yung anong value ng c, ayun yung value ng variable. Di magiging 0 lang siya. Di equals to 0 la. Di magiging 2x plus 0 is equals to 2x na lang. Di matitira na lang dyan is yung 2x. Di ito na yung sagot. Ayun na yung sagot natin. Amazing.